On na naman siya ba? Ganda ni Baby Benz. Ayan po guys, so. Ganda. Dalawa guys. Ang pinag-uusapan nila. Hi, Ed Pao. Hi, Ed Pao. Isip ko kasi yung gagawin namin. Sino yung stress si Pao? Isip ko kasi yung... Ito na pala yung pinaka-revelation natin yan. Yes po, mga kalingap. Yes, mga ka-Pinatics natin. Si Biancy ay... So, hello mga kalingap, mga ka-Pinatics natin dyan. For today's episode nga po, grabe po ang pinagdadaanan ng isa sa ating mga pinakamamahal na love team, ng Team Kalingap po na EDSI. Sobra po yung nararanasan nila ngayong emotional damage, kumbaga, na nagmumula sa ating mga bashers and all. And kung makikita nyo nga po sa aking title, ay nakalagay, Hong Kong in EDSI, tuloy pa kaya? So, yun nga po, mga kalingap, mga ka-Pinatics natin dyan. Yun yung mga speculations na pumapasok sa ating mga isipan and all dahil na nga sa nararanasan natin ngayong issue na dawit si Kalingap Edu. So, yun na nga po, may recent upload ngayon si Kalingap Rob. Hindi ko muna siya magagawa ng reaction video, unfortunately, dahil nga hindi pa po nakakalipas ang 24 oras. So, yun na nga. Pero, regarding po dun sa live stream, kaghapon na nangyari ni Kalingap Rob, kitang-kita mo nga po dun yung tamlay na naranasan ni Edu. At saka yung suporta na pinaparamdam ni Biancy lagi-lagi, araw-araw kay Edu. Alam naman po natin na grabe, sobrang dami na po ng pinagdaanan ng dalawang ng love team natin na EDSI. And alam naman natin na itong mga ganitong panahon po is pagsubok lamang po ito ng kanilang pagsasamahan and all. So yun na nga po, mga kalingap, no? And ito po, para baguhin yung mood natin, mga kalingap, is tuloy pa ba talaga ang Team Kalingap sa pamumuno ni Kalingap Rob, Kuya Van Santos Matubang, Ate Edna Vlogs at ang ating love team na EDSI? Dahil na nga po itong Hong Kong trip po na nila ito is nakalaan po talaga ito para sa EDSI. Kumbaga kung ang Jongkar po, meron silang Thailand nung anniversary nila. Ito naman po, ang EDSI, meron silang Hong Kong sa paparating na Valentine's Day. And yun na nga po, unahan ko na muna kayo. Ang date nga po na binook ni Kalingap Rob is February 13. Ang flight nila is February 13 na madaling araw, and darating sila sa Hong Kong na February 13, mga umaga na po yun. I'm not sure with the difference and all. And mamaya ko na po sasabihin, mga kalingap, kung ano talaga yung final. Kung talaga mang tuloy sila o hindi. Basahin muna natin dito yung mga activities. Yung mga activities na pwede nilang gawin sa Hong Kong, mga kalingap, no? So, ang Hong Kong nga po, is napakaraming pwedeng gawin nga po sa Hong Kong, mga kalingap, no? Depende kung ano ang inyong trip. Wait lang po, Depende kung anong inyong trip. Kung trip ba ninyong mag-shopping? Trip ba ninyong kumain? Yes, adventure or sightseeing. So, ito na nga po ang mga iba-iba sa mga suggestions na pwede mong gawin sa inyong Hong Kong trip na pwedeng gawin ng Team Kalingap. Unang-una, syempre, sightseeing, mga kalingap, no? Na mga iconic spots sa Hong Kong, which is, yung isa na nga po is yung Victoria Peak. Best spot para makita ang skyline ng Hong Kong. Pwede ka sumakay ng peak tram para mas ma-enjoy ang view. Wow, grabe yun. Alam naman po nating lahat na ang Hong Kong po is, napakaganda po, napaka-modern ng Hong Kong and all. Kaya, meron silang mga tram.
Isa pa, Avenue of Stars, Hong Kong's version of Hollywood Walk of Fame. May statue ni Bruce Lee yan at magandang view ng harbor. So yun na nga, grabe no? Napakadami palang pwedeng gawin sa Hong Kong. And isa pang sightseeing natin doon is yung Big Buddha, Tiantan Buddha, and Ngongping 360. Malaking Buddha statue sa Lantau Island. Accessible via cable car na may stunning views. So yun na nga. Sana makapunta dyan ang Team Kalingap, no? Mga Kalingap, mga kapinatics natin. Ano pa? Ano pa pwedeng gawin ng Team Kalingap sa Hong Kong? Meron nga pong mga sikat na theme parks and family-friendly activities na makikita mo sa Hong Kong. Number 1, syempre hindi mo mawawala dyan ang Hong Kong Disneyland. Kung fan ka ng Disney, sulit ito. Lalo na kung may kasamang bata o kahit pang-adult. Alam naman po natin, napaka-talaga bucket list na makapunta ka ng isang Disneyland, isang beses man lang sa iyong buhay, or mapuntahan ang lahat ng Disneyland sa buong mundo. Kaya alam naman natin, sana makapunta sila dito. Feeling ko pupunta sila dito kasi ito, malaki talaga to eh. Napakalaki yan. Ano pa, may Ocean Park din pala sa London na may roller coaster, aquarium, panda exhibit. Grabe. Panda sa China mo lang yung matatagpuan eh. Mas malaki ito kaysa sa Disneyland. Grabe, napakalaki. Ako, personally, hindi ako mahilig sa mga tawag dito? Sa mga animals, lalo-lalo na sa mga hayop sa dagat. Di ako masyadong nag-enjoy sa mga aquarium na And lastly, hindi pa pala lastly, shopping haven din po kung tawagin ang Hong Kong. Siguro shoutout po sa mga OFW kung ikaw po yung nasa Hong Kong, and isa ka po sa mga OFW na may tsansang makita ang EDSI ng personal. Huwag mo na pong palampasin itong pagkakataon na ito, no? Mga kalingap natin dyan. May Mongkok Night Market. Uy, night market, pwedeng tumawad. Wow, sa mga murang bilihin. Perfect para sa souvenirs at fashion finds. Yes. Causeway Bay, high-end at mid-range shopping, madaming fashion stores and gadget shops. Ay, mapupuno naman ang maleta ng mga ating mga kalingap dyan. And Tsim Sha Tsui, Harbor City, isa sa pinakamalaking shopping mall sa Hong Kong. Yes naman. And isa pa, food trip. Grabe, napakasarap ng pagkain dyan sa Hong Kong, no? Dim sum sa Tim Ho Van. Kaya hindi nagugutom yung OFW natin yan kasi ang sarap ng mga pagkain. World's cheapest Michelin starred restaurant. Try ang kanilang pork buns. Grabe, sana mapuntahan nila to. Sana mapanood ni Kalinga Prab ang aking video. Street food sa Temple Street. Night market. Try ang stinky tofu, curry fish balls, and egg waffles. Wow naman. And roast goose sa Yatlok o Cam's roast goose, iconic dish ng Hong Kong. Sa Pilipinas, hindi masyadong sikat yung mga goose, yung mga duck na pagkain. Pero dito po sa abroad, syempre sa Hong Kong, napakasikat niya. And napakalasa talaga niya, mas malasa pa sa manok. And number 5, nature and outdoor activities. Wow! May Dragon Back Trail, perfect para sa hikers. Mas scenic coastal views. Repulse Bay and Shek-O Beach kung trip mo ang mga beaches, beach vibes. And Sai Kung para sa island hopping, seafood trips, and adventure activities. So yun na. And lastly, mga kalingap, ang cultural and historical spots. Syempre, kung dadayo ka po ng ibang bansa, mas magandang ma-experience mo yung kanilang culture, mas maintindihan mo yung kanilang culture para may maipamahagi kapag umuwi ka ng Pinas. Ito, nakapunta ako sa London. Ito pala ang culture nila sa London. Ito pala ang history ng London. London ng Hong Kong. Ba't naglo-London ako? Gusto ko pa pumunta ng London. Ito, Man Mo Temple, isang tahimik na templo sa gitna ng city. Tai O Fishing Village, makikita mo ang mga traditional stilt houses at authentic old Hong Kong vibes. And 10,000 Buddha's Monastery. May daan-daang golden Buddha statues sa daan papuntang monastery. So, yun. Depende pa rin sa haba ng stay nila. Pwedeng i-mix and match ang mga activities. May particular ng mga gawin, adventure shopping, food trip, or relax lang. And para ako, medyo may edad na ako. Ayoko na yung masyadong hectic yung schedule. Pag nagtatravel, gusto ko yung medyo chill lang.
chill yung vibes, yung hindi nagmamadali, naghahabol sa oras, yung hindi umaabot ng 10,000, 20,000 steps pa nagbabiyahe, ay pa nagta-travel sa isang araw yung mga first time ko dito nangyayari talaga yun eh. Umaabot kami yung 10,000, 20,000 steps, grabe nakakapagod. And pag uwi mo ng bahay, hindi ka na makakalabas ng gabi, ng midnight para makapag-party kasi grabe, ano ka na, wasted ka na. So yun nga mga kalingap, no? Please, ito na pala yung pinaka-revelation natin yun. Yes po, mga kalingap. Yes, mga kapinatics natin. Si Biancy ay makakasama po. Si Biancy ay makakasama sa Hong Kong dahil na nga ngayong Lunes, bukas po, Monday, is magpapaalam siya sa kanyang mga teachers para makapagsama sa Hong Kong ngayong darating na February 13. So yun na nga, confirm na mga kalingap, mga kapinatics natin dyan. Ano pang hinintay natin? Ipamahagi natin itong magandang informasyon, magandang info nga para sa ating mga kaubayan, lalo-lalo na sa mga nasa Hong Kong dyan and all. So, even though may pinagdadaanan sila ngayong issue, is tuloy na tuloy pa rin sila. Alam ko naman na malalampasan nila lahat itong mga pinagdadaan nila na to dahil alam naman nating lahat na hindi basta-basta ang EDSI, hindi basta-basta susuko yan para sa kanilang mga supporters, sa kanilang mga followers. So yun na nga. Please comment down below po kung isa kang kalingap, kung isa ka sa mga EDSI supporters natin dyan na naniniwala na malalampasan nila ang mga pagsubok na to. So yun na nga mga kalingap, mga kapinatics natin dyan. Yun po for today's update sa kanilang Hong Kong trip. And ako po'y magpapaalam na. Cheers!